Balitang-balita po mga kababayan, breaking news. Saldico at ilang senador kabilang sa pinakakasuhan ng ICI sa Ombudsman. Halaka! Eto na mga kababayan. Paano naman si Tambaluslos? Ito ang sinasabi ng taong bayan. Yari na, nilaglag na si Saldico. Pakinggan po natin. Recommended the filing of criminal and administrative charges against the following persons. One, former Undersecretary Roberto Bernardo. Number two, Senator Joel Jose Villanueva. Number three, Senator Jose Jinggoy Estrada Ejercito Jr. Number four, former Congressman Elizalde Saldico. Number five, COA Commissioner Mario Lipana. Number six, former Congresswoman Mary Mitch Kahayon Uy. We will be submitting our interim report and recommendation to the Office of the Ombudsman on the alleged involvement of several incumbent and former members of the House of Representatives and the Senate in obtaining bribes or unwarranted monetary benefits from flood control project contractors. We recommended the filing of criminal and administrative charges against the following persons. One, former Undersecretary Roberto Bernardo. Number two, Senator Joel Jose Villanueva. Number three, Senator Jose Jinggoy Estrada Ejercito Jr. Number four, former Congressman Elizalde Saldico. Number five, COA Commissioner Mario Lipana. Number six, former Congresswoman Mary Mitch Kahayon Uy. These persons have possibly committed these following violations: direct or indirect bribery and corruption of public officials under Articles 210, 211, and 212 of the revised Penal Code. Corruption of public officers under Section 3B and 3E of Republic Act 3019. Plunder as defined and penalized under Section 2 of Republic Act 7080. Based on the testimonies and narrations of the witnesses, the scheme starts from the proponent, who is either a member of the Senate or of the House of Representatives, who will inform Engineer Alcantara that he or she has a budget allocated for infrastructure projects. Additionally, the scheme shall always involve flood control projects because the kickback is 25 to 30% and is higher than the kickback from other projects, which is only at 10%. From here, Engineer Alcantara will direct Engineer Hernandez to make a list of projects based on the budget that the proponent has. The list is then given to Juan Carlo Rivera, who will then transmit it either to the regional office in Bulacan or to the proponent itself. If the list was forwarded to the DPWH Regional Director, it will be included in the National Expenditure Program, or what we call NEP-NEP. Yan mga kababayan. Talagang si Saldico,
si Jingo Estrada, si Joel Villanueva, at yung si Mahayon. Na-filean ng plunder dito. Ano sinasabi ng komento? Hala ka. Yan ang mahirap. Nauuna pa kasuhan ang mga senador sa mga congressman. Wow, safe na si Speaker. Si Romualdez kailan kasuhan? Si Tambaloslos, bakit ano na yan? Bayad kayo? Kinasuhan yung mga nasa statement ni Bryce Hernandez. Ayaw nila mahiwalay kay Diskaya. Halaka. Kinain na din ng sistema mga ito. Target ninyo dyan. Duterte ang vice kasi balak ibalik ang impeachment sa 2026 para mabawasan ng senador. Ang flood control project nagmula sa korupsyon sa Congress headed by Romualdez, pero magtaka ka, ang mga senador ang nasali. Halaka. Ginagago yung mga taong bayan natin. Salamat sa Diyos at merong makakasuhan na korap. Nako, mga kababayan, nyari ito. Parang nagkamali yata ng tinuro. Yung leader ng Kongres, malinis, ha, tragis, lutong sindikato, dalawang pinagloloko ng mga Pilipino. ICI, asaan na po yung mga congressman dyan? Sila yung utak ng nakawan. Ano to, lokohan? Halaka. Comedy. Hindi tanga ang mga Pilipino sa ghost investigation nyo. Si Andres Bonifacio, kinasuhan nyo rin, di ba? Halaka. Sinali si Ko. Wala nga sa Pinas, nakalabas kasama sa air asset. Wala pa sa cancellation ng passport. Halaka. Paano yung 17 congressman na binanggit ni Diskaya, si Romualdez at Bryce Marcos at Po, si Alcantara, lahat ng contractors at engineer ng flood control? Halaka. Bakit hindi kasama si Romualdez sa kaso? Dapat kasama siya kasi sila ang magkasama ni Saldico sa lahat ng nangyayari sa korupsyon. Halaka. Bakit si Kimbo nawala sa issue samantalang lagi kasama ni Ko noon yan at si Po? Ligtas si Romualdez mga duwag kasi nakinabang sila kay Tambaluslos. Ano to? Ano bang aasahan sa ICI? Mastermind. Hindi man lang makasuhan ng mga punta kayo. Ginagago niya mga Pilipino. Galit na galit ang mga Pilipino, mga kababayan. Bakit mga senador ang nadawit at unang makakasuhan? On the other hand, if the list is given to the proponent itself, he or she would insert the projects in the House General Appropriations Bill called HGAB or bicameral insertions wherein it would be reflected in the General Appropriations Act known as GAA. Once the projects were reflected in the NEP or GAA, Rivera would make a summary of the projects while Engineer Alcantara would then choose the contractors who would then implement the project. This would trigger the payment or obligations or SOP to the proponent. So yan mga kababayan ang sinasabi ng tao. Bakit nasama yung dalawa? Bakit yung mga congressman na nagsimula ng nakawan? Hindi nasama. Si Saldico lang ang kinasuhan. Ang daming binanggit ng mga Diskaya pero ang makukulong si Saldico lang at si Jinggoy at si Joel Villanueva. Nako, ang tumbok nila yung mabawasan po yung boto ni Sara Duterte para maibalik ang impeachment. Nako, mga kababayan, delikado po ito. Magtatagumpay ba ang mga kawatan dito? How sure you that will your case stand in court and not moro-moro drama? Bakit wala si Martin Romualdez, BBM? Yung pumirma ng budget, hindi ako naniniwala sa ICI. Cover up yan sa mastermind. Yari, mga kababayan, galit na galit ang mga tao. Bakit nasama ang mga senador?
yung mga congressman na nagpasimula hindi makukulong. An advance payment of 10% of the budget allocation when the NEP is released, while the remaining 15% would be paid off to the proponent when the GAA is passed. Parang ang ginawa lang ng ICI, sila lang yung nagdesisyon kung sino yung kakasuhan nila. Nakita nyo naman. Nakita ba natin yung nangyari na usapan nila? Wala po. So sila lang po, may nagmando dyan, o eto, ganito ha, isama mo yung 2 senador. Para hindi tayo halata, si Saldico, ilaglag mo na. At yung isang congressman, o 4 lang yung binanggit mga kababayan. Ang daming senador ay ang daming mga congressman ang nabanggit, halos mga kontraktor ito. 67 po na mga kontraktor. Sa binulgar ni Spouses Discayas, 17. Dalawa dyan yung 2 mastermind, sa Tambaluslos at si Saldico. Pero ang nangyari, si Saldico lang ang kinasuhan. Hindi naman nagpakita na sa abroad. Hindi nga nyo mahuli-huli. Tapos, kakasuhan nyo pa. Okay lang sana kung malapit sa katotohanan malayo Okay lang nakasuhan si Saldico paano naman yung iba? Yung pinaka-mastermind. Hala ka. Galit na galit ang taong bayan dito. If the insertions were included in the GAA, the whole 25% SOP is given to the proponent. This 25% payoff is advanced by the contractors to ensure that the project will be awarded to them. Their testimonies and affidavits named above-mentioned government officials or former government officials as primarily involved with these violations. With this filing, we remain true to our commitment to the Filipino people. We are remaining daw to the commitment to the Filipino people. Hoy, sino-sino maniniwala sa inyo? Kayong mga bobo kayo. Huwag niyong pinagloloko ang mga Pilipino. Diyos ko Lord. Ba't niyo inuna ang mga senador na tinuro-turo lang? Diyos ko Lord. Pero yung mga tunay na buhaya, nako, lusot na ba? Safe na ba? Diyos ko Lord, mga kababayan. Kung sino pa yung mga tunay na may sala, yun yung mga safe. Tignan nyo para lang makalusot. Kung lulusot, si Saldico, dinamay, kunwari. O yan na si Saldico, damay mo na. Pero ang pinakatirada natin yung 2 senador para mabawasan yung boto ni Sara sa no to impeachment. Kasi bubuhayin natin yung impeachment sa 2026. Malapit na. Magmadali tayo. Yan ang sinasabi ng komento na itong ICI, moro-moro. Yung drama. Bistado. Grabe mga kababayan ko. Anong masasabi nyo po dito? Sa moro-moro na desisyon ng ICI. Yan lamang po ang ating bahagi mga kababayan. Once again, isang like po, isang share, at isang subscribe. Ako si The Wonders Philippines. Mabuhay po.